Good morning everyone! So, andito na naman tayo. Itatapon natin itong lata. Saan ba yung metal? Karton. Plastic. Ayan. Bukod-bukod mo siya. Ay! Plastic ba? Waste paper. Hala. Hindi ko pa yung plastic. Kuhain natin to. Ayan. Tapos yung metal. Ayun. Tapos, pupunta tayo ng dito muna dahil kasi bibili ako ng lotion. Kita nyo naman yung lotion ko, bini ako na walang tira. Ngayon lang kasi ako ulit pinag-market, kaya ngayon lang ako nakalabas. So ayan, dito tayo. Ito yung binibili kong lotion dahil 24 lang siya dito. 27 naman to, face and baby lotion. 24. Ito na lang, bedtime. Ito bilhin natin. 24. Nakaraan yung ginagamit ko is 32 yun sa ibang sa ibang store. So ito 24 lang. Oh, ang laki ng diferensya, 'di ba? So ayan, tapos na tayo bumili ng ating lotion dye. So I'm going to market again. Alam niyo na. Tapos isisingit yung pagba-vlog kasi alam nyo na, para may extra tayong points na papasok everyday. Kailangan everyday may upload. So, for today's video, ay sasagutin natin ang tanong ng isa nating subscriber. O, diba? Nung nakaraang live is may nag-comment doon, mahirap ba maging domestic helper dyan sa Hong Kong? So, itong tanong na to ay kadalasan maingay. So, kadalasan pong tanong ng mga baguhan, mga first-timer na gustong mag-apply, nagpaplano mag-apply abroad kahit dito sa Hong Kong man or sa Middle East. So, ayan. Ang ingay, day. Ang masasabi ko lang, day, lagi kong sinasabi, binabangkit na huwag nyong itanong na mahirap ba. I-expect nyo na yan na mahirap para ready kayo. Ang itanong nyo sa sarili nyo, yung mga sitwasyon, mag-isip kayo ng mga sitwasyon, magtanong-tanong kayo based sa mga experience ng mga matatagal na, ng matatanda na, ng mga kakilala nyo na nag-abroad. Based sa experience nila, paano nila nalagpasan yung mga pinaka-worst, pinaka-mahirap na sitwasyon bilang katulong sa ibang bansa. So, imagine niyo yun. What if kung kayo ang nandun sa sitwasyon na yun, makakaya nyo rin kaya? Yun ang itanong nyo sa sarili mo. Ganon ako eh. Yun yung inisip ko. Kasi, ang sabi ko nga sa sarili ko, sila nga nakaya, kakayanin ko rin siguro. Yun nga ang sabi ko, pag hindi mo nga sinubukan, hindi mo malalaman na kaya mo rin pala. So, ayan. Noong nag-a-apply pa lang ako, syempre, ang daming 100 minute times ko muna yan na pinag-isipan. Kasi, hindi ko talaga dahil naisip yung sarili ko na makarating sa ibang bansa or maka-work dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong pa talaga, di ba? Mostly sa mga first-timer is Middle East talaga para maka-experience lang. Mga nakakausap ko sa Middle East, sa live, sa comment, sa Middle East muna para ma-experience nila at wala ding gastos. So, dito kasi sa Hong Kong may termination. So, anong bang mga sitwasyon na pwede nating kaharapin pag nandito tayo sa ibang bansa ng trabaho? Unang-una, day, itanong mo sa sarili mo, ang homesick. Lalo na pag may anak ka, maliliit pa. Itanong mo yung sa sarili mo kung kayanin ko kaya ang homesick. Kasi hindi yun pwedeng sa isang linggo or pagdating mo sa ibang bansa is na homesick ka, pwede ka na agad umuwi. Hindi ganun. Kailangan challenge yun sa atin na makaya natin. May kontrata tayo na tinatawag, diba? So, 2 years. Itanong mo na yan. Unang-una is homesick.
Yan, lalo na pag may mga anak ka. May anak ka na maliit. Isipin mo yun. Ako noon, day, ang anak ko is, panganay ko is 5 years old. Then yung bunso ko, nag-apply ako that time, is 6 months old. Then, ang inisip ko that time, sabi ko, mas mahirap kung lagi lang kami magkasama na makikita ko yung wala man lang akong ginawang action para sa pamilya ko. Lumalaki na pamilya ko eh. Doon ako naging aggressive. Kumbaga, sabi ko kailangan ko gumawa ng paraan. Kasi yung asawa ko, chill-chill lang eh. Relax lang eh. Alam mo yun, ikaw yung na-stress kakaisip. Hindi pwedeng ganun ka na lang lagi. Kasi lalaki yung mga anak mo. Kailangan mong paaralin. So, kailangan mong gumawa ng aksyon para kahit alam mo yun, yung takot na takot ako. Pero gusto kong itry. Gusto ko talagang subukan mag-abroad. So, salamat din sa mga nag-push sa akin noon na hindi ko talaga naisip din na in-expect na makakaya ko din magti 3 years na ako, makakaya ko din mag-abroad guys. So, pag hindi mo nga sinubukan, hindi mo malalaman na kaya mo pala. Bili mo na ako ng merienda ko guys. Akong merienda day, hindi ko alam kung kailan na naman ako pamarketin. Ito lang. Or ito naman. Hindi ko alam kung kailan naman ako pamarketin. 9 na siya. Ay, 10. 10 na siya. Oh, nakaraan 9 lang. Oh my God. Nakaraang bili ko 9 lang. Kakaubos ko lang ng isang pack. Ngayon, 10 na. Oh my God. Grabe ang bilihin dito. Nagsi-increase na din. Magkano ba yung Bear Brand? Kasi gusto ko 58. Bili na din ako nito. Kasi gusto ko haluan yung choco ko, nanaba ako agad. Lumaki agad yung bilbil ko kasi sobrang tamis niya dahil. Then, uy, wala na yung binibili ko na tag-10. Ang mahal nito eh. 10 ba din to? Seaweed soft cake. Try natin to, maiba naman. Ilan na ba? 58, 10. Kaya pa sa pang merienda ko dahil kaya pa sa budget. Binuksan ko yung red packet ko dun. Nabigay ni Popo. Wala. Ayan, tapos na tayo dahil total 77 HKD agad o i-times nyo sa 7 yun, di ba? Ganun kabilis ang pera pag ginastos mo din dito dahil. Kaya todo tipid talaga. Dapat sa galaan, iwas mo na para makatipid. So, ayan. Ano pa bang mga rason na pwede nating madatnan dito sa Hong Kong? Yung dapat itanong nyo na sa sarili nyo dyan, dahil kung makakaya nyo ba. Una is yung homesick, lalo na pag may mga anak ka. Then yung pressure sa work, dahil. Diba? Pero, ang sabi ko nga noon sa sarili ko, kung mahirap ang buhay maging abroad, bakit ang dami pa rin nag-a-abroad? So, kailangan lang din ng tiyaga, pagtitiis. O, diba? Kasi, mas mahirap pag manatili ka lang dyan sa Pinas at yung income mo ay hindi sapat na mapaaral mo yung mga anak mo. Ako kasi yun ang inisip ko. Ayaw ko nung maranasan ng mga anak ko ulit. Sana magawa ko, diba? Yung naranasan ko na ipamimigay para makapag-aral lang. Ang hirap ng pakiramdam na ganun. Diba? So, hanggat may pwede kang magawa ngayon, habang bata ka pa, gawin mo na. Kahit sabihin natin na hindi mo na-imagine yung sarili mo ako, hindi ko na-imagine yung sarili ko na nandito ako sa Hong Kong. Pero at least, di ba, lumalaban. Kahit, di ba, naiiyak ako. Tinatry ko pa rin yung best ko na, ano ba yan? Bakit? Kasi, alam nyo yung may mga nagko-comment sa akin na nahihirapan din sila. Minsan, naapektuhan ako ng mga yan. Naapektuhan ako. Wala din naman ako magawa. Kasi, alam mo yun, minsan, mahirap din mag-advise pag may pinagdadaanan ka din. Yung ganun. Kaya, kasi kung gusto mo naman, makakaya pa rin. Ano ba yan? Naiyak naman ako. Bakit ganun? May hugot. Hindi ko mapunasan yung luha ko. O, diba? Ganun
day. So, tingnan nyo ako. Kaya sabi ko sa inyo, kung kaya ko, kaya nyo rin, di ba? Ganun lang, day. Nakaraan, may nag-comment sa akin at nag-PM. Nagtanong din sa ganyan, unang video ko nga na ganito. Kung mahirap ba ang trabaho bilang domestic helper? So, ganun din ang in-advise ko. Sabi ko, huwag niyong itanong na mahirap. I-expect nyo na mahirap din ang itanong nyo. In case na sa mga mahirap na sitwasyon, makakaya ko kaya. Yun ang itanong nyo sa sarili nyo. Then na-stop siya sa pag-chat-chat sa akin. Nung unang-una kong FB page, dinilit ko kasi yun. Nag-comment siya doon. Sabi niya, Day, sabi niya, ikaw yung inspirasyon ko. Kaya nandito na rin ako. O, diba nakakatuwa? May sa aking pag-share ng experience ko, kumbaga, nabubos ko din yung yung tama na nga, ayoko ipakita yung mukha. Kumbaga, sa pag-share ko ng experience ko, napapalakas ko din yung loob nyo. Unang-una pa lang yun sa interview ko, Day. Kasi nung nag-apply ako, Day, hindi ko expect na makuha ako. Then yung English ko nga doon is kamuti. Then nung nag-live ako, Day, na pag-usapan namin, sabi ni Ate Jo, isang subscriber ko sa Middle East siya dati, ngayon nasa Pinas na, still connecting. Sabi niya, Day, yun ang una kong napanood yung video mo. Ako yung nahihirapan sa'yo. Then, yung isa, si Day Katolits Vlogs, matagal-tagal na din kaming nagkakakwentuhan nun. Sabi niya, oo nga, Day, loading, Day. Sabi ko, kaya nga, wala. Alam niyo ang ginawa ko sa BTR na yun? Kasi, alam mo yun, naghalo-halo na yung kaba, nginig, lamig, tumutulo pa yung sipon. Pero hindi ako pwedeng sumuko kasi nalagpasan ko na yung unang interview, then pangalawang interview sa amo, then sa last, doon pa ba ako susuko? Sabi ko, hindi pwede, pero hindi talaga kinaya, Day. Dapat yung BTR ko doon, Day, is hindi cut. Nakatatlong ulit na ako, Day, cut pa rin. Na nagalit yung nag-i-interview sa akin. Alam mo yung kabado ka na pero dinadaan mo pa rin sa tawa kahit hilaw na yung tawa mo. So, kahit pa man na ganun ang naging experience ko, nakakahiya, nakakatawa, nakaka-proud din. Kasi at least, di ba, andito na ako, magti 3 years na, nagbablog, nagsishare sa inyo. Nakakatuwa lang din kasi na-inspired kayo through my experience na sinishare ko. So, ang laking tuwa ko din. Akala nyo ba, natutuwa din ako na din pag may time na naiiyak din kayo, naiiyak din ako. So, ayan lamang for today's video, Day. Mag-market na tayo. Ang dami ko ng daldal, diba? Dito ako sa so kayong mga first timer na nagbabalak, think positive lang, Day, ha? Kaya nyo rin yan. Ano ba kayo? Kaya nyo rin yan. Sus, pag gusto natin mabago yung buhay natin, matupad yung mga pangarap natin, kaya nyo yan. O diba, sorry. O diba, tumulo na yung sipon ko, Day. Diyos ko. Dito na ako, Day. Mag-market na ako. See you next vlog, Day. Don't forget like and subscribe my channel. Bye-bye.